Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin, garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Sa gitna ng hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng petrolyo, binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi tumitigil ang Pangulo sa pagtatrabaho. Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Paliwanag ni Castro, ang pagpapatupad ng Executive Order 110 ay isang hakbang para maagapan ang sitwasyon bago pa man ito mauwi sa totoong krisis. Giit ng opisyal, ang mismong presensya at mga polisiya ng Pangulo ang katiyakan na ang pondo ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto para sa taong bayan. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi rin po niya na there's nothing to be panicked about. Samantala, bahagi ng contingency plan ng pamahalaan ang pag-aaral sa pagpapalawak ng fuel subsidies para sa transport at agriculture sector gamit ang tiniyak na buffer fund ng Malacanang. Ngunit matatandaan na habang iginigiit ng palasyo na ito ay energy emergency lamang at hindi krisis, patuloy ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas mabilis na ayuda. Sa huli, ang garantiya ng presensya ng Pangulo ay nahaharap sa hamon kung kailan ba talaga mararamdaman ng ordinaryong Pilipino ang epekto ng mga planong ito sa gitna ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. During the Senate hearing yesterday on the impact on the Middle East crisis, Senator Bam Aquino questioned government officials on why did the government stop short of calling for a state of emergency. Kasi sabi niya po, yung national energy emergency ay hindi naman po pwede price freeze. Hindi tayo makakapag-price freeze dito hanggang monitoring lang. So, he wants to know the wisdom of why the government decided to choose national energy emergency rather than a state of emergency. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa national energy emergency. Opo, at maaari pong magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Ma-unlock natin ang mga funds na dapat natin magamit nang naaayon din sa batas. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from and ano-ano pong gain or legacy ng administration na posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa posto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipiliin nating leader ay hindi maipagpapatuloy ito naging mga gawain ng Pangulo.
So nakakahinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, panagutin ang dapat na managot. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito. Sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department? Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments. Opo. Sa dami po ng issue ngayon, Yusek, na kinakaharap ng ating bansa sa ekonomiya, fuel crisis, politika, ano po ang top priority ngayon ng Malacanang? At kung meron po, ano po ang hindi muna tututukan? Sa Pangulo po, sa paningin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, lahat po ng issue ay dapat tutukan. Pero syempre po, ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan. Hindi pwede natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Ang follow-up, sa lahat po din nangyayari, anong isang bagay na maaring pwedeng igarantiya ng gobyerno sa publiko ngayon? Specific po. Garantiya sa lahat ng bagay? Sa mga nangyayari ngayon, ma'am, Okay. ano pong pwedeng ibigay ninyong garantiya sa ating mga kababayan? Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin, garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Salamat, Yusek. Salamat po. Sunod na katanungan, Rafi, ay yung Daily Tribune. Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin may iwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo nito? Yan naman po ay puro haka-haka. Puro pang iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira, kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo na yung mga private sector. Ano po ang maimumungkahi ng palasyo? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong po malaki yan. Pero siyempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel o sa produktong petrolyo. Maganda po yung suggestion.